Quality. Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. The Secret of Health. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting time, mga katropa. Ganap na pong alas 6:08 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo ng ating pong mga balita, mga ina hindi na iwasang magalit sa magulang na nagtapon ng sanggol sa tabi ng basurahan sa barangay Santa Monica. Parusahan siya habang buhay kasi hindi maganda yung maging ehemplo siya sa malipunan dito. Hindi. Congressman GCA tutol sa pagsasama ng Palawan sa iminungkahing Minsupala sa Mindanao. Yung kalahati ng Palawan ng araw, alam ko rin yan, bro, di ba? Ang mayari niyan is yung Sultan of Brunei. Hindi tayo papayag doon. Okay na tayo rin. Sa atin naman po ang balitang regional, 105.5 milyong pisong puslit na sigarilyo na kumpiska sa Bataan. Sa balitang national, Congressman Duterte iginiit na hindi makakabalik ng Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte hanggat presidente si Marcos. Sa atin ang pong balitang international, death penalty sa dating Pangulo ng South Korea, hinihiling ng prosecutors. Balitang showbiz, BTS inanunsyo ang comeback World Concert Tour simula na sa Abril. At sa atin naman po ang balitang pampalakasan, Pinay tennis star Alex Iyala all set na sa muling paghaharap kay Vekik. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw na po ng Huwebes, ika-15 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. Live na rin po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasarad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Express Balita sa Balitang Bukas. Sa balitang lokal, naglabas ng sama ng loob ang ilang ina sa barangay Santa Monica matapos matagpuan ang isang patay na sanggol na iniwan sa tabi ng basurahan sa Rehiño Road. Hapon po yan ng umaga, Enero 14, 2026. Sa panayam ng XFM Palawan sa mga residente sa lugar, sinabi nilang wala umanong nakapansin kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Ayon sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng magulang at hindi ito maituturing na gawain ng isang responsabling ina, lalo na't marami ang nagnanais na magkaanak. Hindi umano sapat na dahilan ang anumang problemang pinagdaraanan sa buhay upang pabayaan o itapon na lang ang isang sanggol. Pasado alas 6 ng umaga nang matagpuan ang patay na sanggol na babae sa tabi ng basurahan sa naturang lugar. Hindi ko rin masyado kasi hindi rin ako nag-ano masyado dito. Bagay, ano lang, palingki, tapos kung mayroong importanteng puntahan ng bayan, yun lang. Hindi, at saka hindi ako nakipag, sa mga bahay-bahay, hindi, diyan lang sa bahay. Ako talaga, kaya nabigla nga ako kanina. Oo. Dito. Pero ito nanay, kung sakali man, nakikinig ngayon, o napapanood ito ng nanay, o di kaya kung sino man, tatay, o sino man yung iwan dyan, anong gusto mo sabihin sa kanya, nanay? Ay na, parusahan siya habang buhay kasi hindi maganda yung maging ehemplo siya sa malipunan dito. Hindi yan klase. Ewan ko, baka talaga sabot siguro yung tao. Hindi niya magawa talagang may siya kung gusto ang pang-isip niya sa kanila. Oo. Mga kabayan, mga katropa, sa loobin po yan ng isang magulang at residente ng barangay Santa Monica. Samantala, binigyan na po ng maayos ng libing sa barangay Santa Lourdes ang sanggol na babae. Patuloy ang sinasagawang investigasyon naman ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng magulang na responsable sa naturang insidente. Tanong natin saan to dadalhin siya ng bata? Sa ngayon po, dalhin muna namin sa City Health para makita ng mga doktor. Pagkatapos po nito, dadalhin doon sa aming tanggapan sa likod ng City Coliseum sa Abot Kamay po. Abot Kamay burial program. Sa iba ka mo po yun, Hindi na po. Pagkatapos na may saayos yung kanyang katawan, dadalhin na rin namin sa bago nating sementeryo sa Santa Lourdes. Ang dinig po ng ating pong mga otoridad. Express Balita sa Umaga. At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Marami na po ang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa mga mabibisang sangkap, gaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Balitang Bukas. Hindi pabor si Palawan 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez sa panukalang isama ang lalawigan ng Palawan sa binubuong Minsupala, isang minungkahing hiwalay at independent state na isinusulong ng ilang sektor sa Mindanao. Ayon kay Congressman Alvarez, wala umanong sapat na dahilan upang isama ang Palawan sa naturang panukala dahil maayos at kontento na ang lalawigan sa kasalukuyang kalagayan nito bilang bahagi ng Republika ng Pilipinas. Iginiit ng kongresista na mas mainam palakasin na
na lamang ang mga programang pangkaunlaran sa Palawan. Sa halip na ilalim ito sa isang bagong political arrangement na maaaring magdulot ng kalituhan at hindi tiyak na benepisyo para sa mga Palawenyo. Ang Minso pala na kumakatawan umano sa Mindanao, Sulu at Palawan ay matagal nang itinutulak bilang isang super region o hiwalay na political entity na magkakaroon ng sariling kapangyarihan sa pagpapatupad ng mga pulisya at programa. Yung kalahati ng Palawan ng araw, alam mo rin yan, bro, di ba? Ang may-ari niyan is yung Sultan of Brunei. Yung Sultan of Brunei, dahil natulungan siya ng Sultan of Sulu, sinid niya itong Sabah at saka itong Palawan. Kaya Palawan, punta sa Republic of the Philippines. Ang mali lang natin, yung Sabah, hindi tayo nag-participate doon sa 1963 referendum ng United Nations. Yun ang pagkakamali natin. Kasi kung sino presidente noon, kinayos lang niya, 1 milyon ng Pilipino sa Sabah na walang passport. 1 milyon. Sino ba nakapunta ng Sabah? Hindi tayo papayag doon. Okay na tayo rin. Tinig po ni Palawan 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus na may kakayahan na mapanumbalik sa maayos na paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang Dukan. Samantala sa iba pang balitang lokal, inihayag naman ni Palawan 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez na malapit ng maisakatuparan na maikonekta ang lalawigan ng Palawan sa National Power Grid. Matatandaan lumagda ang National Electrification Administration o NEA, ganun din ang Maharlika Investment Corporation, pamahalaang panlalawigan ng Palawan at Palawan Electric Cooperative o PALECO sa isang Memorandum of Agreement upang patatagin at paghusayin ang supply ng kuryente sa Palawan, kabilang na ang planong pag-uugnay nito sa National Power Grid. Kasama sa dumalo rito si 2nd District Representative at House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez na nagpahayag ng suporta upang tugunan ang matagal ng problema sa supply ng kuryente sa buong lalawigan. Nakapaloob sa naturang MOA na palalakasin ang koordinasyon sa pagpaplano at implementasyon ng mga programang magpapahusay sa serbisyo ng PALECO. Sinabi pa ni Congressman Alvarez na nananawagan ang NEA na ipagpaliban muna ang eleksyon sa PALECO upang hindi maantala ang pagpapatupad ng mga plano na ayusin ang power program sa buong Palawan. Tapos na sila sa Mindoro, kung sana matapos nila yung study kung ilang bilyon yung gastusin nila from Mindoro to Palawan, di napakagandang balita naman. Kasi kung 5 lang ang Iloilo, sa isang Iloilo, ganoon din tayo dito. Kaya lang, kung ganoon ang ating presyo, national grid na tayo, baka hindi na tayo maka-access sa UCME. Wala na tayong subsidy, tanggalin na yun kasi mura na yun. Kasi ngayon, maski may subsidy, magkano na lang? 12 o 12? Kasi ng 17, tanggalan mo na subsidy, na 12 pa rin. Mahal pa rin. Lahat tayo makinabang dito sa sitwasyon na ito. May nakikiusap yung NEA sa akin, binigyan na ng provincial board ng endorsement. Sige, wala mo ng eleksyon. Kasi pag eleksyon ka na naman dyan, meron na namang mga hindi nakakaintindi. Pagkatapos wala nang atupagin kundi yung sarili nila, baka madiril yung ating balak, plano na ayusin yung power program sa buong Palawan. Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Palawan 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez. At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa po ito sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi agad-agad magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang Dukan. Pagbibigay konsiderasyon sa panghuhuli sa mga turista na may minor traffic violation sa bayan ng El Nido, Palawan, hiniling sa konseho ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
Live report. Mariing hiniling sa Konseho El Nido ang pagbibigay konsiderasyon o ang hindi paghihigpit sa panguhuli sa mga turistang may minor traffic violations gaya ng hindi pagsusuot ng helmet sa bayan ng El Nido, Palawan. Isa ito sa inihaing resolusyon ni Konsehal Rodora Dang Trinidad matapos may maraming mga turista ang nahuhuli dahilan sa walang suot na helmet. Paliwanag ni SB Trinidad, bagaman hindi isinantabi ang kaligtasan, marami anya sa kanila ang nagkakamali hindi dahil sa pagwawalang bahala, kundi dahil sa kakulangan ng orientasyon at language barriers. Kaugnay dito, inihain ng opisyal ang resolusyon na nagtaguyod ng warning at tamang impormasyon para sa mga turistang nagkakaroon ng minor traffic violations. Samantala, pinaliwanag ni Konsehal Raimundo Gabara na ang pagsusuot ng helmet ay non-negotiable, habang ipinalala rin ni Vice Mayor Joel Rosento ang ordinansa ng bayan kaugnay dito kung saan hindi kailangan o obligahin ang sinuman na magsuot ng helmet kung sila ay nasa sentrong bayan ng El Nido, Palawan. Gayon din iginiit ni Trinidad na ang kaunting gabay at malasakit ay makapag-iwan ng alaala na ang El Nido ay mahigpit sa batas, ngunit may puso sa mga bisita. At yan ang balitati sa inyo ng Santo Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, isang furniture shop sa bayan ng Quezon, Palawan, hinainan ng search warrant. Mga illegal na kahoy na kumpiska. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Live report. Nakumpiskahan ng mga assorted types of forestry ang may-ari ng furniture sa Sitio Tumarbong, Barangay Pinaglaban ng Quezon, Palawan matapos kasing hainan ng Quezon Maritime Special Boat Crew, DNR at ng Coast Guard Substation ng search warrant Enero 14, 2026. Pasado alas 3:30 ng hapon, kinilala lamang ang mga ito sa alias Sandario, 61 anyos, may asawa, at si alias Beth, dalaga na bawang residente sa naturang lugar na kung saan nakumpiska puhat sa mga ito ang iba't ibang sukat at haba ng mga kahoy na walang kaukulang dokumento na tulad ng Apple tree, mahogany, gemelina at iba pa na pumapalo sa 970 board feet na may market value na humigit kumulang 37,000 pesos. Samantala, ang mga nakumpiskang ebidensya ay tinan-over sa DNR habang ang mga naaresto ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad na mahaharap ang mga ito sa Presidential Decree 705 of Forestry Code of the Philippines at RI 460 o ang ANAC regulating the operation of sawmills para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santong Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santong Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Express. Balita sa umaga. Balitang dukan. Senator Robin Padilla, personal na tumungo sa Sitio Maria Hangin sa Barangay Bugsok sa bayan ng Balabak. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Personal na tumungo si Senador Robin Padilla sa Sitio Maria Hangin, Barangay Bugsok sa bayan ng Balabak, Palawan kahapon January 14, 2026. Ang personal na pagpunta ng senador ay pagpapakita ng pagsuporta sa mga katutubo kaugnay sa problema ng nasabing lugar na siyang matagal na nilang ipinaglalaban. Matatandang ang nasabing barangay ay pinasok ng mga blugar nitong nakalipas sa taon dahil na rin sa ang lugar ay hindi raw umano pagmamayari ng mga katutubo na isa sa mga dahilan ng harap-harapang pagpapaalis sa mga ito. Sa mahigit isang taong ipinaglalaban lamang ng mga katutubong mulbog ang
kanilang isla. Sila pa ay nagkaroon ng kaso na isinampa ng siyam na landowners. Base na rin sa nakalap na impormasyon ng news team, nasa mahigit 282 o 282 ng mga residente ang sinampa ng kaso sa nasabing barangay. Samantala, isa sa mga layunin na pagpunta ng senador ay upang kausapin ang mga katutubong mulbog sa nasabing barangay. Iyan ang balita natin sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. At Ospital ng Palawan at Batarasa District Hospital naka-heightened alert dahil sa super flu. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Naka-heightened alert status ngayon ang Ospital ng Palawan at Batarasa District Hospital dahil sa panganib na banta ng super flu, kung saan tumataas ang kaso ng influenza at influenza-like illness o LD sa buong bansa. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng influenza ay ang lagnat, ubo o pananakit ng lalamunan, sipon, pananakit ng katawan at matinding pagkapagod, sakit ng ulo at hirap sa paghinga sa mga malulubhang kaso. Kaya naman pinalalahanan ng lahat ng panatiling magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at malinis na kapaligiran. Yan ang balitang hatid sa inyo ng isang masarap na kape, hindi labas sa kape dahil ito mayroong mga sakap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na ginamot ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, armado na hold-upper na aresto matapos ang hot pursuit sa Quezon, Isabela. Katropa natin sa balita, Bam Conde. Live report. Agad na naaresto ang isang armadong hold-upper matapos ang hot pursuit operation ng pulisya ilang minuto lamang matapos mang-hold up ng dalawang biktima sa barangay Arellano, Quezon, Isabela, bandang alas 4:20 ng hapon, Enero at 13. Ayon sa Isabela Police Provincial Office, nilapitan ng suspect ang mga biktima na bumaba lamang ng sasakyan para bumili ng load at sa pilitang tinangay ang bag na may alahas, pera at mga dokumento bago tumakas. Agad naman rumispondi ang pulisya na nagresulta ng pagkakaresto sa suspect na si alias Idmar, 36 anyos, residente ng Tabuk City, Kalinga, bandang alas 5:15 ng hapon. Na-recover mula sa suspect ang mga ninakaw na gamit, isang itim na Hyundai Accent, pati ang hinihinalaang marijuana at baril. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Quezon Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kaukulang kaso. Yan ang balitang hatid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na, gumanda ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:30 na po ng umaga. Para pa rin po sa karagdagang balitang regional, nagdeklara na ang Cebu City ng state of calamity dahil po yan sa pagguho ng kanilang sanitary landfill kung saan 11 katao ang naitalang patay habang marami pa ang nawawala sa mga sa naturang insidente. Nabatid na inaprubahan na po ng Cebu City Council nitong pong araw na Martes ang state of calamity sa nasabing lungsod, bunsod nga ng pagguho ng Binaliw landfill at inaprubahan na ang pagpapalabas ng 30 million pesos mula sa City Disaster Fund upang may magamit sila sa nabalam na garbage disposal services at iba pang mabilisang pangangailangan. Inihayag naman ni Cebu City Mayor Nestor Archibald Jr. ang search and rescue operations sa Binaliw landfill ay nananatili sa low intensity level matapos namang makadetect ang Davao Mining ng posibleng signs of life sa mga biktimang natabunan ng gabundok at makapal na basura. Magugunita na noong Enero 8 nang gumuho ang Binaliw landfill kung saan nasa 50 manggagawa rito ang natabunan habang nasa 12 katao ang nasagipa. Sa kasalukuyan, ayon pa kay Archibald,
ay nasa 25 katao pa ang kasalukuyang pinaghahanap. Nag-issue naman ang Department of Environment and Natural Resources ng cease and desist order laban sa pribadong landfill kaya pansamantalang isinara ang naturang pasilidad. Samantala nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang nasa 105.575 million pesos na halaga ng mga puslit na sigarilyo sa ikinasang operasyon sa Bataan. Ayon sa Bureau of Customs, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang border security at protektahan ang government revenue at sa ilalim ng istriktong kautusan ni Commissioner Ariel Nepomuceno, pinaigting nila sa pamamagitan ng kanilang Customs Intelligence and Investigation Service at Enforcement and Security Service ang kanilang crackdown sa illicit trade na nagresulta sa naturang record-breaking na tobacco seizures. Lumilitaw na nagsagawa ng inspeksyon ang Bureau of Customs sa Barangay Santa Isabel, Dinalupihan, Bataan noong Enero 9, 2026 na nagresulta sa matagumpay na pagkakakumpiska sa tinatayang aabot sa 105 milyon na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes. Ayon kay Bureau of Customs, base sa packaging at isinagawang inisyal na pagsisiyasat, ang mga naturang sigarilyo ay natukoy na galing sa mga bansang China, Vietnam at Korea. Target umanong ipamahagi ang mga ito sa mga lalawigan sa Regions 2 at 3. Express Balita sa Umaga. Samantala sa atin naman pong balitang nasyonal, iginiit ni Davao City Representative Paulo Duterte na hindi makakabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidente. Aniya, nananalangin ang kanilang pamilya na balang araw ay makabalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ngunit sa ngayon ay mas pinili niyang manatili sa The Hague sa Netherlands hanggat si Marcos di Mono ang presidente. Nagbigay din si Representative Duterte ng update tungkol sa kalusugan ng kanyang ama. Aniya, maayos ang kalusugan ng dating Pangulo. May nadagdag na timbang, bagamat nananatiling payat ang kanyang mga binti dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Patuloy di mo siyang inaalagaan sa ICC detention facility habang nire-review ng pre-trial chamber ang kanyang kaso kaugnay sa war on drugs. Nagpaalala ang isang eksperto sa mga simpleng hakbang sa kalusugan para maiwasang madapuan ng superflu, isang variant ng influenza A. Ayon kay Dr. Evelyn Rojas, infectious disease specialist ng UP Manila, ang tamang kalinisan, responsabling gawi at bakuna ang pangunahing depensa laban sa influenza. Kabilang sa mga hakbang na ito ang madalas na paghuhugas ng kamay, tamang paraan ng pag-ubo at pagbahing at pagsusuot ng face mask kapag nakaramdam ng mga sintomas. Dagdag niya, hindi kailangang itigil ang tradisyonal na pagmamano basta't may tamang kalinisan at mahalaga ring manatili sa bahay kapag may sakit upang hindi makahawas sa iba. Binanggit rin ng infectious disease expert na ang mataong lugar ay mas mataas ang panganib, lalo na sa mga may mahinang immune system, kaya ipinapayong iwasan ang matataong lugar sa ganitong panahon. Una nang nilinaw ng DOH na hindi bagong sakit ang superflu at ang mga sintomas nito ay walang pinagkaiba sa pangkaraniwang na trangkaso tulad ng ubo, sipon, lagnat at pananakit ng katawan. Balita sa Umaga. Sa atin naman pong balitang international, umapila naman ang South Korean prosecutors. Napatawan din mo ng parusang kamatayan si dating South Korean President Yoon Suk Yeol kaugnay sa panandalian at nabigong deklarasyon ng martial law noong pong Disyembre 2024. Nitong Martes, natapos na ng criminal trial ang criminal trial ni Yoon na tumagal din muna ng 11 oras para sa insurrection, abuse of power at iba pang mga paglabag kaugnay sa kanyang deklarasyon.
Sa closing remarks, inakusahan ng prosecutor si Yun ng pagiging ringleader ng insurrection na nagbunsod sa pagnanasa sa kapangyarihan para sa dictatorship at pangmatagalang pamumuno. Inakusahan din ng prosecution si Yun na hindi umano nagpapakita ng pagsisisi sa mga aksyong nagawa niya na inilagay sa banta ang constitutional order at demokrasya ng kanilang bansa, kung saan ang pinakabiktima ng insurrection ay ang mga mamamayan ng kanilang bansa. Nakatagdang ibaba ang hatol ng korte sa kaso ni Yun sa Pebrero 19 ng kasalukuyang taon. Sumampa na sa mahigit 2,000 katao ang bilang ng napaulat na napatay sa mga serye ng kilos protesta sa Iran ayon sa isang human rights group. Base sa ulat mula sa Human Rights Activist News Agency, kabuang 1,850 protesters ang kumpirmadong namatay, 135 security forces at 9 na sibilyan, gayon din may 9 na batang nasawi sa nakalipas na 17 na araw. Ayon naman sa Iranian official, napatay umano ang 2,000 katao kung saan ang mga terorista ang sinisising may kagagawan. Nauna na rin kinansilan ni Trump ang lahat ng pulong sa mga opisyal ng Iran hanggang tumigil ang walang kabuluhang pagpatay sa mga protester at tiniyak na paparating ang mga tulong para sa mamamayan ng Iran na tinawag ng US President bilang MIGA na nangahulugan na Make Iran Great Again. Samantala mga kabayan, mga tropa, oras po natin alas 6:38 na po ng umaga. XFM Weather Update. Weather Update. Alamin naman po natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Huwebes. Mula sa ating pong makakasama sa DOST Pag-asa, kay Ma'am Loridine de la Cruz, Galicia. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR at huling nakita yan sa layong 755 kilometers silangan ng Davao City. At kasalukuyan ngayong kanyang trough, nagdudulot na po ito ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Based po sa ating analysis ngayong umaga ay naka-red na po tayo. Ang ibig sabihin po niya na mataas na ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakaling mabuo ito bilang isang bagyo ay bibigyan po natin ito ng local name na Bagyong Ada. Ito po kung sakali ang magiging unang bagyo natin ngayong taon. Generally ay northwestward o pahilagang kanluran ang kanya magiging pagkilos sa araw na ito. So ine-expect po talaga natin ang paglapit nito sa ating kalupaan. At based na rin po sa ating forecast, posible po na by Friday o Saturday ang pinakamalapit na proximity nito sa ating landmass. So dalawang senaryo po ang posible dito na nakikita natin. Possible po na ang close approach niya by Friday or Saturday dito sa silangang bahagi ng Visayas or Eastern Visayas and eventually po ay mag-recurve po siya o kaya naman ay posible nga din ang landfall scenario. Kung kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa dahil since low pressure area pa lang po ito at medyo may kalayuan pa, meron pa rin po tayong kinikonsider na uncertainties. At sakaling may maging bagyo po ito, agad-agad po tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy na mag-antabay sa magiging update at magiging progress nitong weather disturbance mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon at nagdudulot pa rin huya ng mga pag-ulan doon maging yung malamig na panahon. So sa forecast nga po natin, asahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan o mga pag-ulan dahil sa amihan dito sa Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, asahan natin ang maulap na papawirin at mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din po yan sa amihan or northeast monsoon. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, dito sa Ilocos Region, at natitirang bahagi pa ng Central Luzon, ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan lamang dahil sa amihan. So maliban sa mga pagulan na yan, asahan din ho natin yung may kalamigang hangin, lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw.
Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang generally fair weather naman liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Baguio, malamig pa rin, 15 to 24 ang magiging agwat ng temperatura, 22 to 31 sa Lawag, 21 to 27 sa Tugigaraw, 24 to 31 naman sa Metro Manila at sa Tagaytay ay 20 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon dito sa Kabisayaan at Mindanao, so magiging, or ina-expect nga po natin magiging maulan dito sa Eastern Visayas, Caraga region, at maging dito po sa Davao region, at dito sa Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Yan ay dulot ng trough ng low pressure area na minomonitor natin sa loob ng PAR. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat sa mga posible po na mga localized na pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible rin ang mga dagliang pagbuhos ng ulan, especially dahil sa mga localized thunderstorms. So sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 sa Davao, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 naman po sa Iloilo, habang dito po sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Kalayaan Islands. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayang mangingisda, especially yung gumagamit ng maliliit ng sasakyang pandagat dito po sa Northern Luzon, kung saan ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:46 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Express Balita sa Umaga. Showbiz News. Inanunsyo ng K-pop superstar na BTS ang kanilang comeback world concert tour na magsisimula na sa buwan ng Abril ngayong taon matapos ang release ng kanilang bagong album. Inilabas ng music label ng BTS na Big Hit Music ang mga petsa at lugar para sa concert tour ng grupo na may kabuuang 79 shows sa Asia, US at Europe. Magsisimula ang tour ng BTS sa 3-day concert sa Goyang, South Korea sa Abril. Kahit na nakaschedule pa sa susunod na taon, nagpahayag na ng excitement ang Filipino armies nang mapasama ang Manila sa World Tour Concert ng BTS na nakaschedule sa March 13 to 14, 2027. Binansaga naman ng media ang concert tour ng BTS bilang biggest K-pop tour of all time. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa atin naman po ang balitang pampalakasan. Nakahanda na po si Pinay tennis star Alex Eala para sa tinatawag na rematch kay Donna Vekic ng Croatia sa Kuyong Classic sa Melbourne. Unang tinalo ng 20 anyos na si Eala si Vekic sa ASB Classic. Gaganapin ang pagkaharap muli ng dalawa mamayang gabi, oras po dito sa Pilipinas. Ang nasabing exhibition tournament ay itinuturing ni Eala bilang paghahanda para sa mas malaking torneo sa Australian Open na magsisimula na po sa susunod na linggo. Magugunitang nakapasok sa semifinals round si Eala sa ASB Classic, kung saan ito ang naging susi para umangat ang kanyang ranking ngayon na nasa rank 49. Oras, mga kababayan, mga katropa, alas 6:45 na po ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasarad. Maraming salamat po mga katropa. Magandang umaga, Pilipinas! Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting! Mula sa